Magastos ka ba? Wala ka bang ipon? Gusto mo bang maayos to? Ay sa video na ito pag-uusapan natin yung 8 mental tricks para iwas gastos, laki ipon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Sobrang excited po ako sa session natin na ito. Sa episode natin na ito, pag-uusapan ko po yung mental trick. When you talk about mental trick, yung the way you think will help you make your financial decision. Parang sinasabi nga parati ng mentor ko, your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. Yan po ay galing kay Mr. Francis Kong. So, ano po yung pwede nating gawin na para bubudulin natin ang ating sarili para makaipon ka pa more? O sige, mental trick number 1. Gumawa tayo na tinatawag natin ng confidential fund. Ano yung confidential fund? Ang ibig sabihin ng confidential fund, secret fund. Ang ibig sabihin lang yan, mag-open ka ng 2 account. Isang main account, okay, yung dito pumapasok ang pera. Pangalawa naman, ito yung confidential fund account mo. So, ang gagawin mo, pag pumapasok po yung pera dito, automatically, majority of the money, papasok mo dito sa confidential fund mo. Mag-iiwan ka lang ng konti dito. Mag-iiwan ka lang ng konti dito. Bakit po? Dapat ang makikita mo itong, itong main account. Hindi mo dapat nakikita itong confidential fund mo. Bakit? Pag nakikita mo, maliit parati ang pera mo, number 1, hindi ka mag-overspend. Number 2, ang kagandahan din dito, yung parang siniisip mo na, ay, wala akong pera, kaya kailangan ko mag-ipon, kailangan ko mag-tipid. Compared to, kasi pag nakikita mo lahat ang iyong pera, feeling mo ang yaman-yaman mo. Agree o disagree? Pakitype lang sa comment section. Pero pag nakikita mo, ay, nag-iiwan ka na ng sapat, ay, hindi mo alam, ang laki na pala naipon mo sa confidential fund. That's number 1. Gawin nyo yan, makakatulong yan. I use it myself. Mental trick number 2. You multiply anything by 5. When you want to buy anything, i-multiply mo lang ng 5. Yan ginagawa ko po. Like for example, bibili ka ng kape, 200 pesos. Oo. 200 pesos, tapos ang gagawin mo po, di ba? Times 5 mo, that's 1,000 pesos. Pero ang sweldo mo, 15,000. Anong percentage ng 1,000 sa 15,000 pesos? Di ba malaki po siya? Afford mo ba? Ikaw lang makakasagot nun. Or number 2, pwede kang bumili ng 3-in-1 na 10 times 5, that's 50 pesos. So, 50 pesos divided by your salary of 15,000, maliit na portion lang. So, you check, I just always multiply it by 5, You can probably use some other formula. Pero ang kaganda nito, it promotes conscious spending. So, iniisip mo yung price. Sa totoo lang, iniisip mo kung afford mo ba talaga o hindi. Makakatulong po yan. Number 3, para makaipon ka pa more, iwas gastos, laki ipon, is what we call as positive spending or negative spending po. There are 2 ways for you to spend money. Number 1, save before you spend. Or number 2, you spend now and you pay later. O, utangin mo, ika-credit card mo siya. Kung alam naman po natin, pag pinag-ipunan muna natin yan bago mo binili, nakaka-encourage po siya. Nakaka-encourage in the sense kasi number 1, wala kang utang, wala kang stress. Number 2 naman, pagka inutang mo, bago mo siya binili, syempre, aalalahanin mo pa yung babayarin mo, lalo kung naka-credit card, pag hindi ka nagbayad on time, may charges pa. Ang benefit nito, it promotes the awareness of consequences before yung spending and then saving. Okay, yan ang kagandahan po nito. So, pangatlo pa lang yan. Let's go to the next one. But before we go to the next one, babatiin muna natin si Jane Matura, si Ann Lim, at the same time, Christian Gatbonton, and happy birthday kay Kuya CJ. Oo, belated na siguro to. Mental trick number 4 na po tayo. Ang galing na series natin na ito. Mental trick number 4, treat money as a seed. Ano ibig sabihin po ng seed? Lahat ng pera na kinikita po natin, iisipin po natin na hindi lang po siya panggastos. Iisipin natin na para siyang binhi. Kasi normally, pag kumita po tayo, gumagastos po tayo. We spend, di ba? Pangailangan. Pag may sobra, binibili natin yung mga gusto natin. Instead na gamitin mo yung sobra mong pera sa gusto mo, bakit hindi mo itanim ang pera mo? What do you mean by itanim? Yung sobra, inegosyo mo. Yung sobra, i-invest mo. Siyempre, pag nagnegosyo ka, kikita ka. Pag nag-invest ka, pwede ka rin kumita. Pag kumita na ang negosyo mo, gamitin mo ngayon ang kita, yun ang gamitin mo pambili ng gusto mo. Di ba? Magandang idea yun. So, pag ginawa mo yan, ano po mangyayari niyan? Ang magandang diskarte po niyan, hindi nawawala ang principal mo. So, tuloy-tuloy ang pagtubo ng iyong
pera. Ang benefit po nito, it shifts the mindset from immediate consumption to what we call as long-term financial growth. Yan po ang isang benefit po nito. And then right now, let's go to mental trick number 5 para makaiwas gastos and ipon more ka pa. Tatandaan niyo po to bago kayo gumastos. Money is time and time is money. Repeat after me. Money is time and time is money. What do I mean? Siyempre, you work, for example, 8 hours, you get paid 800 pesos a day. Ang ibig sabihin po niyan, 100 pesos per hour ang kinikita ng oras mo. So, babalik na naman tayo sa kaninang kape, no, na binili po natin. Again, I have nothing against people buying coffee na branded. Kung afford mo, walang problema. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki ng oras ang guguguli mo para makabili ka ng kape. So, kung kumikita ka ng 100 pesos per hour, bumili ka ng 200 pesos worth of coffee. That's 2 hours of your work time in exchange for coffee. Nagigets mo? So, bago ka bumili, 2 oras na trabaho ko. Ibibili ko ba ito ng kape? So, ganun ka dapat mag-isip. And then, like for example, if you buy a cell phone worth 50,000 pesos, 100 pesos per hour, so ibig sabihin yan, 500 hours ang dapat trabahuin mo. So, in days yan, kung 8 hours per day, you have to invest 63 days. 63 days kang magtatrabaho na wala kang gagastusin para mabili mo lang yung phone na yun. 63 days. That's almost 2 months. Ang question, is it worth your time? Because time is money and money is time. Ang kagandahan po nito, pag ganun po tayo mag-isip, no, yung spending decision mo right now will be not tied up to the amount, but will be tied up to the time that you spend in order for you to have it. Nagigets nyo? Maganda ba itong session natin na ito? Ulitin ko itong mental trick number 1 to number 5 para hindi tayo maguluhan. Number 1, anong gagawin mo? Confidential fund. Main account, may secret account ka. Makikita mo lang yung main account mo, pero secret account mo, secret. Hindi mo makikita yan. Parang babibigla ka na lang one day, ay, laki na ng pera ko nandun. Number 2, before you buy something, multiply it by 5. To check kung afford ba talaga ng kita mo, di ba? Or hindi. Number 3, positive spending or negative spending. Tangin mo muna para makuha mo na or pag-ipunan mo muna bago mo siya bilhin. Number 4, treat money as seed, binhi. When you say binhi, pag may binhi ka, ano gagawin mo? Itatanim mo para umani ka. Pag meron kang sobrang pera, anong gagawin mo? Gagastusin mo o padadamihin mo? Mental trick number 5, money is time and time is money. Tatandaan, bago ka bumili, di ba? Hindi na presyo titignan natin, titignan po natin kung gaano karaming oras ang ilalagay mo para mabili mo ang gusto mo. That's mental trick from 1 to 5, pero alam nyo po, meron pa yan 6 to 10. May 6 to 10 pa yan. Grabe, sobra akong excited. Nabitin ba kayo dito? Huwag kayong mag-alala. Gagawa po tayo ng part 2. Part 2 po nito. I know this from 1 to 5 lang. Pumili lang po kayo ng isa. Just choose one. One na feeling mo na pwede mong gawin, i-master mo muna at masyashock ka talaga. Ay, kaya ko pala mag-ipon. Ay, kaya ko pala magtipid. Ay, kaya ko pala makontrol ang paggastos ko. Grabe. If you start thinking that way, kasi itong sinishare ko po sa inyo, this is how I process before I buy things. It really helped me to become an iponaryo. Yan nga, iponaryo. Diba? Kaya I want to challenge you also to do the same thing. At kung gusto nyo pa talagang ma-imbibe yung ating grupo, I want to invite you to our Iponaryo Movement. Mag-join kayo sa Facebook page ng Iponaryo Movement. Nandun po kami, private group po siya. That is the place where we encourage, we post, we ask questions, we have interaction with our community. O kung gusto nyo malaman kung paano pa yun, just join us. Maraming salamat. Abangan nyo na lang po yung part 2. Tatandaan, as I always say, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.